Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 508 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Alvin ay natural na walang alam tungkol sa nangyari sa labas. Siya ay kasalukuyang tahimik na naglilinang sa inner hall ng Dragon at Phoenix Academy. Kasabay ng pagpapahusay niya sa kanyang paglilinang, hindi niya nakalimutang linangin ang mga kasanayan sa militar at unawain ang lakas ng mas mataas na antas. Ang pag-unawa sa Half-Step Advanced Wind Force at Half-Step Advanced Lightning Force sa unang antas ng Void Prying Stage ay isang tagumpay na kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay hindi nakamit sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Naalala ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa emosyon. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang pangalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay tumuntong sa unang antas ng Void Prying Stage, kahit na naiintindihan din niya ang dalawang uri ng Force, isa lang sa kanila ang nasa Half-Step Advanced Stage. Ang ibang uri ng Force ay isang Force Seed lamang. Mukhang ngayon na ang huling araw ng pagpaparehistro ng Dragon at Phoenix Academy. Lumabas si Alvin sa kanyang silid at dumating sa courtyard. Sa kasalukuyan, ang inner hall ay sobrang abala. May mga mag-aaral sa outer hall na pumasok sa inner hall upang hamanin ang mga mag-aaral sa inner hall paminsan-minsan, dahil gusto nilang manalo ng mas mahusay na paggamot sa akademya. JP. Biglang umalangaw-ngaw ang isang paputok na sigaw, at naakit nito ang tingin ni Alvin. Sa kasalukuyan, may isang binata sa paligid ng edad na 35 na nakatayo sa labas ng isang patio sa inner hall. May impresyon si Alvin sa patio na iyon. Sa mismong courtyard na tinutuluyan ni JP ng G-Clan. Si JP ang unang taong nakilala ni Alvin pagdating sa Imperial City. Bagamat hindi sila maituturing na magkaroon ng isang palakaibigang relasyon, interesado pa rin si Alvin na panoorin kapag may humahamon kay JP ngayon. Agad, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat upang walisin ang binata. Napansin ni Alvin ang kanyang paglilinang sa unang posibleng sandali. Half-Step Void Stage. Tumaas ang kilay ni Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso. Mukhang si JP ay malamang nasipain palabas ng inner hall. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang tumunog mula sa patio ni JP. Kasunod nito, lumitaw ang figure ni JP kay Alvin. Gordon. Lumabas si JP sa kanyang courtyard at tumingin sa binata sa labas. Ang taong katulad mo ay karapat-dapat na hamanin ako. Kung ang Zithriang Master ng Z-Clan mo, si Sherman, baka matakot ako ng bahagya. Ikaw naman, hindi kita sineseryoso. Walang hiyang pagmamayabang. Ngumisi si Gordon nang bigla siyang humakbang pasulong. Kaagad, 1,500 parang buhay na sinaunang mammoth silhouette ang nakondensed sa langit. Half-Step Void Stage. Kaagad, maraming nanunood na mga estudyante sa outer hall ang hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Half-Step Void Stage. Nang makita niya ang cultivation na ipinahayag ni Gordon, bahagyang humigpit ang walang pakialam na ekspresyon ni JP. Hindi ko talaga inaasahan na makakalusot ka talaga sa Half-Step Void Stage. Pero sa tingin mo kaya mo akong talunin dahil nakalusot ka sa Half-Step Void Stage. Nang matapos siyang magsalita, humakbang pasulong si JP. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot habang ang 1,500 sinaunang mammoth silhouette ay katulad na lumitaw, at sila ay nag-iipon ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Half-Step Void Stage. Labis na nagulat si Alvin nang makita niya ang eksenang ito, dahil hindi niya inaasahan na talagang nakalusot si JP sa Half-Step Void Stage nitong mga nakaraang araw. Ang ekspresyon ni Gordon, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay naging bahagyang madilim. How about it? Gusto mo pa ba akong hamanin? Walang pakialam na tanong ni JP. Ang nagngangalit na origin energy sa katawan ni Gordon ay tila naging bola ng puting apoy na bumalot sa kanyang buong katawan sa loob nito. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon para tumugon kay JP. Kung gayon paglalaroan kita. Gumalaw ang figure ni JP. Tila nag-transform siya sa isang kidlat na bumaril patungo kay Gordon. Makalipas ang maikling sandali, ang dalawa sa kanila ay nasa isang matinding labanan.
Sa simula, wala sa kanila ang gumamit ng mga espiritong sandata, at umasa lamang sa kanilang origin energy upang labanan. Hindi nagtagal, sabay silang gumamit ng grade 6 na spirit weapons. For a time, pantay-pantay silang dalawa. Hindi ko talaga akalain na ilang araw na lang at nakalusot na si JP sa half-step void stage. Parehas silang dalawa, at malamang na mahirap makilala ang nanalo. Maraming mga estudyante sa outer hall ang nagbulungan sa diskusyon. Ang ilan sa mga mag-aaral sa inner hall na nanunood ay halos magkatulad ang iniisip. Tanging ang titig lamang ni Alvin ang hindi umalis kay JP mula sa simula hanggang sa huli, at sa hindi namamalayan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumulutang sa isang bahagyang ngiti. Talagang tinago ni JP ang kanyang lakas ng malalim. Sa halos parehong sandali na lumitaw ang pag-iisip ni Alvin, ang grade 6 na spirit sword sa kamay ni JP ay naglabas ng mga hibla ng matalim at walang katulad na aura. Kaagad, isa pang 100 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng mga sinaunang mammoth silhouette na lumitaw mula sa amplification ng kanyang spirit sword. Ngunit ang mga sinaunang mammoth na silhouette na ito na lumitaw ay hindi matatag, at paminsan-minsan ay nagbabago ang mga ito mula 70 hanggang 100. Gayunpaman, kahit na noon, umasa pa rin siya sa sobrang lakas na ito ng halos 100 sinaunang mammoth upang talunin si Gordon sa isang pagkakataon. Si Gordon ay natamba sa paglipad. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, at nanginginig ang kanyang katawan nang bumagsak siya sa lupa, na tila nasa isang bahagyang nalulungkot na estado. Ikaw. Naintindihan mo talaga ang isang Sword Force seed. Ang boses ni Gordon ay tila may bahagyang takot na naghalo sa loob. Sword Force seed. Nagkagulo ang paligid, at ang mga tingin ng lahat ay tumama kay JP. Malinaw, hindi nila inaasahan na mayroon pa rin itong kakayahan si JP. Hindi masama ang kakayahang umunawa ni JP. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa Saber Force Seed na isinagawa ng Saber Young Master, si Logan, noong araw na iyon, ang Sword Force Seed na naintindihan ni JP ay walang alinlangan na nalampasan ito ng bahagya. Siyempre, hindi nito sinabi na mas malakas si JP kaysa kay Saber Young Master. Kung tutuusin, 2 taon na ang lumipas mula noong nakalaban niya si Saber Young Master sa huling pagkakataon. Ang lakas ng Saber Young Master ngayon ay tiyak na umabant ng mabilis. Kahit na sa lawak na siya ay nakalusot na sa Void Priang stage. Saber Young Master. Demonic Lotus Blade Sect. Nang maisip niya ang Saber Young Master, Logan, hindi naiwasang maalala ni Alvin ang dating Demonic Lotus Blade Sect. Ang Demonic Lotus Blade Sect ay isa sa mga punong salarin na lumipol sa 7-star Sword Sect, at ang Saber Young Master ay ang foster son ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect. Bukod kay Sherman, walang ibang tao sa nakababatang henerasyon ng iyong Z-clan na maaaring magseryoso sa akin. Tumingin si JP kay Gordon habang nanunuya. Naging madilim ang mukha ni Gordon habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang narinig. Then let me? Itong taong hindi mo sineseryoso, maranasan mo ng maayos ang kakayahan mo. Kasabay ng malamig na boses na ito, isang kulay violet na magandang figure na sinamahan ng isang alon ng halimuyak ang lumitaw sa inner hall upang tumayo sa harap ni Gordon. Swoosh! Sa ilalim ng manggas na may linyang gintong mga hangganan, isang puting palso ang dahan-daang lumalabas at naglabas ng isang tabletang panggamot, at direktang bumaril ito kay Gordon. Matapos mahuli ni Gordon ang medicinal pill at lunukan ito, magalang siyang yumuko sa taong dumating. Young Miss Arian. Samantala, lumingon ang magandang figure, ang kanyang matikas na balingkinitan at macelan na katawan na parang demonyo, at ang kanyang mukha na maganda tulad ng isang anghel ay lumitaw sa mga mata ng lahat. Maging ang mga mata ni Alvin ay hindi maiwasang lumiwanag. Sa hitsura, ang dalagang ito ay hindi mas mababa sa kanyang 2 nobyo. Nakasuot ng violet na damit ang dalaga. Habang nakatayo siya, naglabas muna siya ng matayog na aura, pagkatapos ay naglabas siya ng isang uri ng kaakit-akit na aura. Matayog at kaakit-akit, isang magkasalungat na kombinasyon, at ito ay naging dahilan upang ang dalaga ay tila mas mahirap unawain. Young Miss Arian. Siya ang nakababatang kapatid ni Zither Young Master, Flute Fairy, Arian.
Kaagad, ang ilang mga tao ay hindi napigilan na mapasigaw sa pagkagulat. Matagal ko nang narinig na ang Flute Fairy, si Arian, ang numero unong kagandahan ng ating Imperial City. Ngayong nakita ko na siya ngayon dito, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ang bilis niyang pumasok sa inner hall kanina. Nabalitaan ko lang na ang Flute Fairy, si Arian, ay may napakataas na tagumpay sa musika, at kahit na madalas siyang nakikipag-flute at zither kasama ang kanyang kapatid, at ito ay masasabing tunog ng kalikasan. Mukhang hindi mababa ang likas na talento sa martial daw nitong young Miss Arian. Ang Z-Clan ay nagtataglay lamang ng 2 kota ng rekomendasyon. Dahil kayang sakupin ng young Miss Arian ang isa sa mga ito, ipinapalagay ko na ang kanyang paglilinang ay pambihira rin. Sa totoo lang hindi ko alam noon na ang young Miss Arian ay may napakataas na likas na talento sa martial daw. Ang young Miss Arian ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki tulad ni Zither Young Master, kaya kahit na ang kanyang likas na talento sa martial daw ay hindi masama, tiyak na sakop ito ng kinang ni Zither Young Master, at magiging sanhi ng hindi namin alam tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang aming mga tingin ay halos kay Zither Young Master. Masiglang nag-usap ang karamihan ng mga estudyante sa outer hall. Young Miss Arian. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni JP kapag kaharap si Arian. Injuries are bound to happen in a battle. I hope na si Young Miss Arian ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi ko sinasadyang masaktan si Young Miss Arian, mahihirapan akong magbigay ng paliwanag kay Zither Young Master. Sino sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom ang hindi nakakaalam na labis ang pagmamahal ni Zither Young Master sa nakababatang kapatid niyang ito? Kung sasaktan niya si Arian, tiyak na hindi pababayaan ni Zither Young Master ang bagay na iyon. Dahil masyado mong minamaliit ang mga miyembro ng Z-Clan ko, kung gayon papatunayan ko sa iyo na ang sinabi mo ay mali. Ang puting palso ni Arian ay umunat muli mula sa kanyang manggas, at isang jade flute na translucent at malakristal ang lumitaw sa kanyang kamay. Grade 5 Spirit Weapon. Sa sandaling ito, nagkataon na ini-inspection ni Alvin ang cultivation ni Arian gamit ang kanyang spiritual force, at ang kanyang spiritual force ay dumaan sa jade flute sa mga kamay ni Arian habang nasa daan, ngunit napansin niyang isa itong grade 5 Spirit Weapon. Mukhang maghihirap si JP. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Napansin niya kanina na ang Flute Fairy na ito, si Arian, ay katulad ni JP, siya ay nabubuhay din sa half-step void stage. Dahil pinilit ni Young Miss Arian, kaya lang maging bastos si JP. Huminga ng malalim si JP habang ang grade 6 na spirit sword na nasa kanyang kamay ay hamatak, pagkatapos ay unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Young Miss Arian, kumilos ka na. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, dahan-daang itinaas ni Flute Fairy ang kanyang kamay upang ilagay ang grade 5 spirit flute sa kanyang matingkad na pulang labi, pagkatapos ay bahagyang pumipintig ang kanyang mga kamay sa spirit flute habang maganda ang kanyang paghinga sa spirit flute. Samantalang ang spirit flute ay nagsimulang maglabas ng strand ng origin energy na lalong lumalim. Agad na tumaas ang tunog ng plota at napuno ito ng layunin ng pagpatay. Ito ay isang awit ng pagpatay. Kaagad, 1,500 sinaunang mammoth na silhouette ang unti-unting namuo sa kalangitan. Half-step void stage. Itong Flute Fairy, Arian, ay nasa half-step void stage din. Agad na nagulat ang grupo ng mga estudyante sa outer hall. Sa lalong madaling panahon, nang makita ng lahat ang 720 sinaunang mammoth silhouette na lumitaw sa tabi ng umiiral na 1,500 sinaunang mammoth silhouette na puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Grade 5. Grade 5 Spirit Weapon. Oh my God! Ang Flute Fairy, Arian, ay may Grade 5 Spirit Weapon gaya ng kanyang kapatid na si Zither Young Master. Sa sandaling ito, bukod kay Alvin, na may kalmadong ekspresyon, ang lahat ay lubos na nabigla. 500. Sa sandaling ito, bukod sa 1,500 sinaunang mammoth silhouette na taglay ng isang half-step void stage martial artist, mayroon pang 720 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan. Nakagawa ito ng napakahusay na kaibahan sa dagdag na 570 sinaunang mammoth silhouette na nasa itaas ni JP. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Grade 5 Spirit Weapon at Grade 6 Spirit Weapon. Isang ordinaryong Grade 5 Spirit Weapon ang nakapagpalakas ng lakas ng 48%.
Samantalang ang isang ordinaryong grade 6 spirit weapon ay nakapagpalakas lamang ng lakas ng 38%. Ang pagkakaiba ay isang buong 10%. Para sa isang half-step void stage martial artist, 10% ay katumbas ng lakas ng 150 sinaunang mammoth. Paano kung grade 5 spirit sword iyon? Naintindihan ko ang isang sword force seed at hindi ako mas mababa sa iyo. Bahagyang naging malungkot ang mukha ni JP. Siya ay agad na nag-concentrate at ang kanyang katawan ay gumalaw upang lumipad palabas, piniling mag-strike muna at makakuha ng kalamangan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pagbabago-bago ng lakas ng kanyang sword force seed ay umabot sa limitasyon, mas mababa pa rin ito sa flute fairy sa pamamagitan ng lakas ng mahigit 10 sinaunang mammoth. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang sorpresahin siya. Ngunit magtagumpay kaya si JP. Biglang naglabas ng himig ang spirit flute na nakahiga sa harap ng Escarlata na labi ni Flute Fairy na lalong nagmamadali, at ang origin energy sa loob nito ay naging ganap na materyal. Swish! Habang gumagalaw ang figure ni JP, isang espada ang kumislap, na tila isang bulalakaw na kumikislap sa kalangitan sa gabi, at dumiretso ito sa spirit flute sa mga kamay ni Flute Fairy. Sa ganang kanya, hanggat tinatamaan niya ang grade 5 spirit flute, sapat na para sa kanya na mahigpit na hawakan ang tagumpay. Sa ganitong paraan, hindi rin niya masasaktan ang Flute Fairy. Sa sandaling ito, ang himig na tinugtog ni Flute Fairy at orihinal na naglalaman ng himig ng patayan ay biglang nagbago at naging lubhang mataas. Samantalang sa sandaling ito, swish, 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 swish. Ang Flute Fairy ay mahusay na humihip habang ang origin energy ay nag-condensed sa spirit flute sa kanyang kamay bago tumibok ayon sa tono, at maraming mga light blades na na-condensed mula sa origin energy ang sumipol habang sila ay lumipad palabas upang salubungin si JP. Ang sumunod na eksena ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Ang Flute Fairy ay talagang ginagawang blades ang origin energy at nagsasagawa ng mga pag-atake sa pamamagitan ng spirit flute. Hindi maiwasang manginig ang puso ni Alvin nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Sa harap ng kanyang mga mata, ang diwata ng flute ay nakatayo roon kasama ang kanyang mga damit na kulay violet na lumilipad ng walang hangin, at ang mga dulo ng kanyang mga daliri sa kanyang maselang pares ng mga kamay ay walang tigil na dumidiin sa spirit flute. Sumipol ang maraming light blades mula sa origin energy habang lumilipad ang mga ito para direktang kumikislap patungo kay JP. Ang mga light blades na ito ay tila isang ulan na hindi titigil magpakailanman, at sila ay walang tigil na bumababa kay JP. Swish! 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 Ang grade 6 na spirit sword na nasa kamay ni JP ay umuuyod para sa hindi kilalang dami ng pag-indayog, at sa bawat oras na ito ay umuusad, ito ay masisira ng isang magaan na talam. Ngunit ang mga light blades ay talagang napakarami. Maya-maya pa ay tila medyo mahirap ang kanyang mga galaw. Samantalang ang Flute Fairy sa kabilang banda ay nakatayo roon na may ayos na ekspresyon, at maganda niyang hinaypan ang spirit flute. Kasabay ng isang nakabibinging himig ng pagpatay na umalangaw-ngaw, ang napakaraming light blades na kumikislap ay naging mas mabangis, matulin, at walang kapantay. Biglang sumigaw si JP, ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas, pagkatapos ay ang grade 6 na spirit sword sa kanyang kamay ay bumalik upang umikot sa kanyang katawan, at ang kanyang origin energy ay napalitan ng maraming sword lights na pumulupot sa kanyang katawan. Kasunod nito, nag-flash out ang katawan ni JP, at talagang umasa siya sa protective barrier na nabuo ng mga sword lights na ito para kumatok patungo sa Flute Fairy. Ang mga light blades na iyon ay bumagsak sa mga patch papunta sa protective barrier sa paligid ng katawan ni JP, at pagkatapos ay nagbago sa kawalan. Ito ang Earth Rank Defense Martial Skill ng Lee Clan, Iron Wall Sword Body. Agad na nakilala ng maraming tao ang martial skill na ginawa ni JP. Earth Rank Defensive Martial Skill. Nagulat si Alvin. Ayon sa kanyang kaalaman, ang isang Earth Rank Defensive Martial Skill ay halos umaasa sa Earth Force at Earth Concept na gagamitin. Tulad ng mataas na grade na Earth Rank Defensive Martial Skill na kasama ng 6th form of the Nine Dragons War Sovereign Technique, isa itong defensive martial skill na pinapagana ng Earth Concept. Ang Earth Rank Defensive Martial Skills at Profound Rank Defensive Martial Skills ay dalawang magkaibang ideya.
Matapos ang isa ay nasa origin core stage, ang mga epekto ng isang profound rank defensive martial skill ay baliwala. Sapagkat dahil ang force at concept ay pinagsama sa isang earth rank defensive martial skill, kung kaya ng isang tao na linangin ito sa isang tiyak na lawak, bagamat hindi nito ganap na maharangan ang mga pag-atake ng isang kalaban, nagawa nitong pansamantalang ihinto ang pag-atake ng kalaban at bumili ng oras para sa sarili. Ito ang kagandahan ng isang earth rank defensive martial skill. Ngayon, kahit na mahirap para sa earth rank defensive martial skill na ipinatupad ni JP, ang Iron Wall Sword Body, na patuloy na kunin ang mga light blade attacks ng Flute Fairy, umaasa sa kanyang Iron Wall Sword Body, nakabili pa rin siya ng maraming oras para sa kanyang sarili. Hindi bababasa, bago nawasak ang Iron Wall Sword Body, lalapit na sana siya malapit sa Flute Fairy. Bang! Sa wakas, ang sword light defense sa paligid ng katawan ni JP na nakondensed sa pamamagitan ng pag-asa sa Iron Wall Sword Body ay ganap na nabasag ng mga light blades ng Flute Fairy na tumatakip sa kalangitan. Samantala, dumating na si JP malapit sa Flute Fairy. Swish! Gumalaw si JP, kumislap ang kanyang espada, at pagkatapos nitong durugan ang ilang magagaan na talam, tila ito ay naging isang kidlat na tumusok patungo sa Flute Fairy. Malinaw na nakita ni JP ang kahinaan ng Flute Fairy. Ang Flute Fairy ay sumalakay sa pamamagitan ng paggamit ng Tune of Slaughter upang paikliin ang light blades, at mas sanay siya sa malalayong labanan. Ngayong nakalapit na siya sa kanya, mahirap para sa kanya na makatiis sa kanyang espada na may kalamangan sa lakas ng mahigit 10 sinaunang mammoth lamang. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Akala niya noong una ay matatalo si JP, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni JP ng ganoon kalaki, kaaya-ayang sorpresa. Ang live na karanasan sa pakikipaglaban ni JP ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nang ang karamihan sa mga tao ay pinawisan ng malamig para sa Flute Fairy. Pabilis ng pabilis ang galaw ng mga pinong daliri ni Flute Fairy sa Spirit Flute. Samantalang ang himig ng pagpatay na iyon ay naging mas mabilis. Iyon ay sa lalong madaling panahon, napansin ng matinding espiritual na lakas ni Alvin ang mga pagbabago sa origin energy na nagpawi sa Spirit Flute sa mga kamay ni Flute Fairy sa unang posibleng sandali. Tila may nadagdag sa pagitan ng origin energy na iyon. Si Alvin ay hindi pa bumalik sa kanyang katinoan ng ang Flute Fairy ay humihip ng maganda, at maraming magagaan na blades ang muling na-condensed sa Spirit Flute. Swish! 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 Maraming magagaan na blades ang nakahanay sa isang maayos na linya upang harangin ang espada ni JP na tumusok patungo sa kanya. Break! Pulang-pula ang mga mata ni JP habang sumisigaw siya ng malakas, at nilayon niyang durugan ang lahat ng light blades na ito at talunin ang Flute Fairy. Pero hindi nagtagal, namutla ang mukha niya. Dahil ang mga light blade na nakahanay sa isang hilera ay ganap na naiiba kaysa sa mga light blades mula sa dati, at tila may mga karagdagang hibla ng light asher na kulay na enerhiya na napakarilag. Samantalang ngayon, isa pang 120 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng umiiral na 2,220 sinaunang mammoth silhouette. Siyempre, ang 120 sinaunang mammoth na silhouette na ito ay hindi matatag, at paminsan-minsan ay nagbabago ang mga ito sa 70 at 80. Clang! Ang unang light blade ay bumangga sa grade 6 spirit sword na nasa kamay ni JP, na naging dahilan upang bahagyang manginig ang katawan ni JP. Clang! Ang pangalawang light blade ay patuloy na pumutok, at ang mukha ni JP ay agad na namutla. Clang! Ang pangatlong light blade ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni JP. Clang! Ang pang-apat na light blade ay nagdulot kay JP ng isang subo ng dugo. Hanggang sa ika-6 na light blade, nahati ang palad ni JP at tumulo ang dugo pababa, at ang grade 6 na spirit sword na nasa kanyang kamay ay hinampas na lumilipad bago bumagsak sa lupa ng may kumalabog. Samantalang kapag ang natitirang 3 light blades ay mukhang tatago sa dibdib ni JP at papatayin si JP. Whoosh! Ang isang kulay violet na figure ay tila isang kulay violet na multo na sumunod sa mga blades na parang anino at sinira ang 3 light blades na may pagtaas ng kamay. Bang! Ang translucent at malakristal na jade flute ay bumaba sa dibdib ni JP at pinalipad siya. Bang!
Si JP ay bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan, at siya ay may naaagrabyado na ekspresyon. Samantalang ang figure ng multo na kulay violet ay tumigil at inihayag ang Flute Fairy, ang tunay na anyo ni Arian. Nakakakilabot na babae. Napabuntong hininga si Alvin. Ang Flute Fairy na ito ay ang nakababatang kapatid ni Zither Young Master. Batay sa kanyang edad, siya ay mas bata kaysa kay Zither Young Master mula noong 1 taon. Sa madaling salita, ang kanyang likas na talento ay halatang nalampasan si Zither Young Master. Lalo na ang comprehension ability. Naiintindihan na ni Flute Fairy ang kanyang Wind Force Seed sa sukdulan. Kanina, noong nahaharap sa pag-atake ni JP na maaaring ituring na walang kamali-mali, ginamit niya ang kanyang Wind Force Seed sa isang napapanahong paraan at nadurage si JP sa isang pagkakataon, at siya ay lubhang mapagpasyahan. Buhi ng lakas ng hangin. Hindi mahalaga kung ang mga mag-aaral sa outer hall o ang mga mag-aaral sa inner hall, lahat sila ay nabigla sa kakayahan ng Flute Fairy. Hindi naman masama ang lakas mo, mapipilitin akong gamitin ang Wind Force Seed ko sa half-step void stage. Kung wala akong grade 5 Spirit Flute, baka hindi ako katapat mo. Walang pakialam na sumulyap si Flute Fairy kay JP. Huminga ng malalim si JP. Walang ifs. Kung mayroon akong grade 5 spirit weapon, gagamitin ko rin ito. A loss is a loss. Pero, hindi ko akalain na bilang nakababatang kapatid ni Zither Young Master, ang Flute Fairy ay talagang nagtataglay ng ganoong kakilakilabot na likas na talento at kakayahang umunawa. Kung ako ang bahala, ang Flute Fairy ay hindi mas mababa sa Zither Young Master kahit kaunti. Ang mga salita ni JP ay binigkas ng may matinding katapatan. Ngunit hindi ito pinahalagahan ni Flute Fairy. Mas malakas ang kapatid ko sa akin. If you dare talk bad about my brother again, I'll absolutely not let you off. Kaagad, ang mukha ni Flute Fairy ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, at ito ay sobrang lamig. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng matinding proteksyon kay Zither Young Master. Sa loob ng ilang panahon, ang mga mag-aaral sa outer hall na orihinal na gustong magsabi ng mga katulad na bagay ay masunuring itinikom ang kanilang mga bibig. Ang Zither Young Master na iyon ay may nakababatang kapatid na babae na tulad nito. Hindi ko talaga alam kung ilang taon siyang nagil-inam para makatanggap ng ganitong kapalaran. Bahagyang napabuntong hininga si Alvin na may emosyon sa kanyang puso nang makita niya ang Flute Fairy, na agad na nagbagong anyo bilang isang babaeng leon. Ikaw si Alvin. Sa sandaling nawala si Alvin, isang malamig na boses ang narinig sa kanyang tainga. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at ngayon lang niya napansin na biglang tumingin si Flute Fairy sa kanya, ang kanyang pares ng magagandang mata ay naglalaman ng lamig sa loob at puno ng puot. Tama, ako si Alvin. Tumango si Alvin, at hindi siya nagulat sa puot ni Flute Fairy. Pagkatapos ng lahat, 1 taon na ang nakalipas, naging sanhi siya ng pagkawala ng mukha ni Zither Young Master sa Duby Peak ng 7-Star Sword Sect. Marahil kasabay ng paglipol ng 7-Star Sword Sect, hindi kumalat ang insidenteng ito. Ngunit bilang nakababatang kapatid ni Zither Young Master, dapat itong malaman ni Flute Fairy. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Nabalitaan ko sa kapatid ko na alam mo ang mga diskarte ng demonyo. Malamig ang tingin ni Flute Fairy habang nakatitig siya kay Alvin. Gusto kong maranasan ang iyong demonyong pamamaraan. Demonic technique. Sa sandaling matapos magsalita si Flute Fairy, lahat ng naruroon ay tumingin kay Alvin. Alam ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo. Maraming tao ang natulala. I'm sorry, wala akong alam na demonic techniques. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang Flute Fairy, pagkatapos ay umiling siya bago tumalikod at umalis. 510. Tumigil ka. Napalingon pa lamang si Alvin nang makarinig siya ng mahinang sigaw mula sa likuran. Kasabay nito, isang bagzo ng malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Napakunot-noo si Alvin habang bahagyang nagpuwersa sa kanyang mga paa. Ipoy-po. Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang bagzo ng hangin na agad na nakaiwas sa palihim na pag-atake ni Flute Fairy. Hindi nagulat si Flute Fairy na nagawang iwasan ni Alvin ang kanyang pag-atake, at ang kanyang pares ng nanlalamig na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin.
Hindi ka ba gumamit ng demonyong pamamaraan para talunin ang kapatid ko noong araw na iyon? Ano? Maglakas loob na gawin ang gawa, ngunit hindi aminin. Nagdulot ng kaguluhan sa paligid ang sinabi ni Float Fairy. Tinalo ni Alvin si Zither Young Master gamit ang isang demonic technique. Bagamat hindi nila alam kung ano ang isang demonyong pamamaraan, mahina nilang napagtanto na maaaring hindi nanalo si Alvin ng marangal, kung hindi, hindi dapat pag-usapan ito ni Float Fairy ng walang katapusan. Sigurado ka bang walang mali sa'yo? Lumubog ang mukha ni Alvin ng palihim na inatake ng Float Fairy, at ngayong narinig niya ang mga agresibong salita ni Float Fairy, hindi mapigilan ang kanyang mga kilay na sumimangot. Dahil sa mga salita ni Alvin, natahimik ang mga taong naroroon. Hindi nila inaasahan na talagang nasasabi ni Alvin ang ganoong bagay sa isang kagandahan. Kahit na ang dilag na ito ay talagang malayo na ang napuntahan, bilang isang lalaki, dapat man lang ay magkaroon siya ng tolerance kapag kaharap ang isang babae, di ba? Siyempre, ang lahat ng ito ay personal lamang nilang paraan ng pag-iisip. Hindi magiging maalalahanin si Alvin kapag kaharap si Float Fairy dahil lang sa maganda siya. Bukod dito, hindi banggitin, mayroon na siyang 2 nobya na ang hitsura at katangian ay hindi mababa sa Float Fairy. Kahit hindi pa rin siya magpapakumbaba kapag nakikitungo sa babaeng walang modo. Sa kanyang pag-aalala, ang hitsura ni Float Fairy ay hindi makakaapekto sa kanya. Ikaw. Nagalit si Float Fairy hanggang sa namula ang kanyang magandang mukha, at sa pagtaas ng kanyang kamay, talagang inilagay niya ang grade 5 spirit float sa kanyang matingkad na pulang labi. Biglang tumaas muli ang himig ng pagpatay. Kasabay ng pagdugtong ng origin energy sa spirit float, ang mga hibla ng Wind Force Seed ay natanggal. Nang kaharap si Alvin, ginamit ni Float Fairy ang kanyang buong lakas mula sa bat. Swish! 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 Sumipol ang maraming light blades mula sa origin energy, pumilos sa isang linya habang sila ay diretsong kumikislap patungo kay Alvin, na tila gustong tumusok sa katawan ni Alvin, at ang kanyang Wind Force Seed ay sumunod na parang anino sa gitna ng mga light blades. Emph! Lumubog ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang alon ng matayog na himig ng pagpatay, at nang harapin ang pag-atake ni Float Fairy, kasabay ng malamig niyang pagsinghot, itinaas niya ang kanyang kamay. Tempest Point. Nagngangalit ang origin energy ni Alvin habang itinuro niya, at ginamit lang niya ang half-step advanced lightning force para i-condense ang isang hindi kumpletong Tempest Point para maorang ang light blade attack ni Float Fairy. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Tempest Point ni Alvin ay higit na nalampasan ang mga light blades ng Float Fairy na na-condensed mula sa origin energy na sinamahan ng himig ng pagpatay. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Tempest Point ni Alvin ay nagtataglay ng lakas ng 2,500 sinaunang mammoth, at ganap nitong dinurog ang lakas ng Float Fairy na 2,300 sinaunang mammoth. Swish! Ang Tempest Point ay napunit sa kalangitan, tumagos sa kalangitan hanggang sa puntong ang daloy ng hangin sa kalangitan ay lumipad, at ito ay tumuturo patungo sa origin energy light blades na nakabuo ng isang linya. Poof! 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 Isang alon ng pagkabasag ang tumunog, iyon ay ang Tempest Point ni Alvin na tumatagos sa napakaraming origin energy light blades na tulad ng pagwawalis sa mga tuyong dahon, at sinira nito ang pag-atake ng Float Fairy. Kasunod nito, hindi man lang nabawasan ang momentum ng Tempest Point habang hinahampas nito ang magandang mukha ni Float Fairy habang kumikislap ito bago pumasok sa dingding sa gilid ng may putok, at pagkatapos ay dumaan dito. Pooh! Samantalang ang mukha ni Float Fairy ay namutla sa sandaling ito, pagkatapos ay namula ang magandang mukha niya bago siya dumura ng isang subo ng dugo. Pagkatapos niyang iluwa ang dugo, bahagyang nanginig ang maselang figure ni Float Fairy, siya ay may napakasamang maputlang mukha at nasa bingit ng pagbagsak, at siya ay tila maislan at nakakaantig. Masyadong walang awa si Alvin. Nagagawa pa niyang ipatong ang kanyang kamay sa ganoong kagandahan. Kung ako iyon, tiyak na hindi ako sisigot o sisigot kapag nahaharap sa mga sumpa at pag-atake ng Float Fairy. Ang alon ng buntong hininga na lumalabas sa kanyang mga tainga ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na mapangiti ng mapait. Wala pa bang nakitang babae ang mga estudyanteng ito sa outer hall sa buong buhay nila? Alvin, talagang nangangahas kang maging walang galang kay Young Miss Arian.
Papatayin kita. Isang paputok na sigaw ang tumunog, at si Gordon na natalo ni JP kanina ang sumugod kay Alvin bago pumutok gamit ang kanyang kamao na bumaba patungo sa ulo ni Alvin. Nililigawan mo si kamatayan. Lumubog ang mukha ni Alvin, pagkatapos ay nanggotol ang kanyang katawan bago nag-iwan ng after image sa lugar. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, at lahat ng nasa eksena ay nakaramdam na lamang ng isang bagay na kumikislap sa harap ng kanilang mga mata. Si Alvin na sumipa kay Gordon na lumilipad gamit ang pagtaas ng kanyang paa, na naging sanhi ng pagkatok ni Gordon sa malayong pader at direktang himetean. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang ang mga puso ng lahat ng nasa eksena ay hindi maiwasang manlamig. Ang ilan sa mga mag-aaral sa outer hall na nakakaramdam pa rin ng kawalan ng katarungan ay ginawa kay Flute Fairy ay direktang nagtikom ng kanilang mga bibig, at hindi sila nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Sino ang nakakaalam kung bigla silang aatake ni Alvin? Natakot sila nang makita nila ang nangyari kay Gordon. Napansin ni Alvin na bagamat nasugatan si Flute Fairy ng kanyang Tempest Point hanggang sa puntong namutla ang mukha nito, ang nanlalamig niya mga mata ay sa halip ay sobrang tigas, at nakatitig pa rin siya sa kanya. Bakit hindi mo gamitin ang demonic technique mo? Ang boses ni Flute Fairy ay napuno ng pakiramdam ng hindi nagbitiw. Gusto niyang patunayan sa lahat na ang dahilan kung bakit natalo ang kanyang kapatid, si Zither Young Master, sa kamay ni Alvin isang taon na ang nakakaraan ay dahil gumamit si Alvin ng isang demonic technique, at hindi tulad ng balita na kumalat ang mga miyembro ng Asher Forest Trisect, na ginamit ni Alvin ang kanyang sariling lakas para talunin ang kanyang kapatid. Gusto niyang bawiin ito para sa kanyang kapatid. Hindi inaasahan ni Alvin na napakatigas ng ulo ni Flute Fairy, at pansamantala, tumingin siya sa kanya sa ibang liwanag. Demonyo Technique. Sumulyap si Alvin kay Flute Fairy na may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Gusto mo talagang maranasan ang demonic technique ko. Bagamat hindi niya akalain na ang soul skill ay isang demonic technique, dahil sinabi ito ng iba, hindi siya mapakali na pabulaanan ito. Eksakto. Tumango si Flute Fairy, at ang kanyang mga nanlalamig na mata ay napakatindi. Pagkatapos ay tingnan mong mabuti. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, isang madilim na liwanag na mahirap pansinin ay dahan-daang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kasunod nito, ang kanyang espiritual na lakas ay sumanib sa tatak ng kaluluwa. Thousand Illusion. Kaagad na isa katuparan ni Alvin ang soul skill na taglay niya, at lumikha ng isang illusion space sa mga lokasyon ng Flute Fairy. Samantalang sa kasalukuyan, ang Flute Fairy ay nababalot ng espasyo ng ilusyon, ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay kumikislap, at napansin niya na ang lugar na kanyang kinaroroonan ay ganap na nagbago. Dahil sa biglaang pagbabago, bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Flute Fairy, at nanginginig ang kanyang katawan. Alam talaga ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo. Paano niya ako pinapunta dito? Pinalaki ni Flute Fairy ang paligid, napansin niyang isa itong disyerto at walang bakas ng tirahan ng tao ang makikita sa lahat ng direksyon. Anong lugar ito? Namumutla ang mukha ni Flute Fairy dahil hindi niya mapigil ang mapasigaw sa takot. Samantalang sa sandaling ito, ang lahat ng tao sa inner hall ay natigilan nang makita nila ang Flute Fairy na nawawala ng katinoan. Anong ginagawa nitong Flute Fairy? Hindi ba ito ang inner hall ng Dragon at Phoenix Academy? Possessed ba siya? Buti pa siya dati, but at this moment, parang bigla siyang naging ibang tao. Hindi mahalaga kung ang karamihan ng mga mag-aaral sa outer hall o mga mag-aaral sa inner hall, lahat sila ay natulala sa sandaling ito. Ang eksena sa harap nila ay lubos na lumampas sa kanilang imahinasyon. Anong nangyayari? Sa kasalukuyan, maging ang Crazy Young Master, Sword Young Master, JP, at Yandolph ay natigilan. Sinabi ng Flute Fairy na si Alvin ay nakakagamit ng ilang demonic technique kanina. Hindi kaya ito ang demonic technique ni Alvin? Mabilis na naging malinaw ang mga tingin ni JP, at isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang bumangon sa kanyang puso. Ang pag-iisip na ito ay hindi isang bagay kahit na siya mismo ay hindi nang ahas na paniwalaan. Ang Flute Fairy ay hindi makikipagtulungan kay Alvin para mag-show, di ba?
Sabi ni JP sa sarili. Hindi siya nang ahas na paniwalaan ito, at hindi rin siya gustong maniwala na may kakaibang bagay sa mundo. Anong demonic technique? Sa ganang kanya, ang lahat ng ito ay isang grupo ng kalokohan. Sa ilang sandali, ang karamihan ng mga tao na kagagaling lang mula sa kanilang pagkagulat ay muling natulala. Langit. Ano ang nakita nila? Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang Flute Fairy ay gumalaw na parang hangin habang siya ay katawa-tawa na humaharurot patungo kay Alvin. Huwag mong iwan kuya. Kuya, huwag kang umalis. Huwag mong iwan mag-isa si Arian, natatakot si Arian, natatakot si Arian. Nakita ng lahat ng sumugod si Flute Fairy para makarating sa malapit na Alvin, bigla siyang huminto nang lumitaw ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, at siya ay bumulong. Kuya, paano ka naging malupit? Iniiwan si Arian mag-isa dito. Kuya. Hindi na malayan, 2 agos ng malinaw na luha ang damaloy sa mukha ni Flute Fairy. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat ng naroroon. Ito. Naglalaro sila. Ang kaisipang ito ay biglang umusbong sa puso ng lahat. Hindi nila alam na lahat ng kinakaharap ngayon ni Flute Fairy ay ganap na naiiba sa kanilang nakita. Sa loob ng ilusyong iyon, si Flute Fairy ay nasa loob ng walang hangganang disyerto na hindi niya mahanap ang daan palabas, at siya ay nasa matinding pagkawala. Siya ay naghahanap ng napakatagal na oras sa loob doon, ngunit hindi niya mahanap ang paraan upang umalis. Unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Samantalang sa sandaling ito, nakita niya si Zither Young Master, ang kapatid na lalaki na labis na nagmamahal sa kanya. Ngunit si Zither Young Master ay sobrang malamig at walang malasakit sa kanya, at nagtungo pa sa malayo. Gusto niyang habulin siya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, si Zither Young Master ay ganap na nawala sa kanyang paningin. Sa huli, siya lamang ang mapupuno ng kalungkutan. Kontento ka na ba ngayon? Nang madama ni Flute Fairy ang labis na kawalan ng pag-asa, isang walang malasakit na boses ang narinig sa kanyang mga tainga, at naging sanhi ito ng kanyang paggising na parang nagising mula sa isang panaginip. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, napansin niya na muling nagbago ang paligid, at bumalik siya sa inner hall ng Dragon at Phoenix Academy. Samantalang sa harapan niya, nakatayo ang isang binata na nakasuot ng violet habang nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon ang mukha. Ikaw. Ako. Naalala ni Flute Fairy ang eksena kanina at naging malungkot ang mukha niya. Mas maaga, sa disyerto nang walang anumang mga palatandaan ng tirahan. Sa simula, curious pa rin siya kung paano siya pinapunte ni Alvin dito, ngunit kasabay ng paglipas ng panahon sa lugar na iyon, tuluyan niyang nakalimutan ang lahat tungkol sa inner hall ng Dragon at Phoenix Academy, at nakalimutan pa niyang ginagawa ni Alvin ang kanyang demonyong pamamaraan sa kanya. Samantala, napansin ni Flute Fairy na ang mga taong naroroon ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. Sakto sa nangyari kanina. Bumaba ang tingin ni Flute Fairy kay JP, at nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission. JP, ano ang nakita mo kanina? Nagmura si JP sa kanyang puso nang marinig niya ang transmission ng boses ni Flute Fairy. Kung umarte ka, bakit mo ginawang totoo? Hindi mo ba alam kung ano ang iyong ginawa sa iyong sarili? Siyempre, ito lang ang naisip ni JP sa kanyang puso. Kasunod nito, nagpadala siya ng voice transmission, at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari kanina ng walang interes. 511. Ang voice transmission ni JP ay pumasok sa tenga ni Flute Fairy, at naging sanhi ito ng pagkatulala niya. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, umiyak siya at gumawa ng mga ingay na parabang nabaliw siya. Lahat ng ugali niya sa kakaibang disyerto kanina ay nakita ng lahat ng naroroon. Agad na namutla ang mukha ni Flute Fairy, at walang hangganang kahihiyan ang bumangon sa kanyang puso. Wala siyang ibang hinihiling kundi ang maghukay ng butas at magtago sa loob nito. May ekspresyon ng paghamak si JP nang makita niya ang ekspresyon ng Flute Fairy, at nagmura siya sa kanyang puso. FK off. Go on. Pretend. Do you really think I'm unable to discern that you were putting on a act kanina? Sa kasalukuyan, maraming tao ang may katulad na pag-iisip tulad ni JP.
Dahil, lahat ng nangyari kanina ay ganap na lumampas sa saklaw ng kanilang pangunawa. Ikaw. Ang galing mo talaga sa mga diskarte ng demonyo. Inunat ni Float Fairy ang kanyang kamay upang ituro si Alvin sa kahihiyan, ang kanyang payat at makinis na daliri ay bahagyang nanginginig habang siya ay labis na nabalisa. Sumulyap si Alvin kay Float Fairy nang may nawawalang interes, pagkatapos ay nagkibit-balikat. Kung sa tingin mo ito ay isang demonic technique, kung gayon ito ay isang demonic technique. Ngayon, gusto mong maranasan ang aking demonic technique at pinayagan na kita, huwag mo na akong istorbohin pa. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik si Alvin sa sarili niyang patio, pagkatapos ay pumasok sa bahay sa looban at direktang isinara ang pinto. Naiwan si Float Fairy na ang magandang mukha ay nagalit hanggang sa namula ito at puno ng bakas ng hiya ang kanyang mga mata. Ang Alvin na ito ay talagang naging dahilan upang siya ay gumawa ng kalokohan sa publiko. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano niya ginamit si Alvin ang kanyang demonyong pamamaraan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang kanyang pagsusumikap ay nabayaran. Kahit papaano, napatunayan niya ang katotohanan na alam ni Alvin ang mga diskarte ng demonyo. Kung hindi dahil sa umasa sa kakayahang gumamit ng mga diskarte ng demonyo, paano magiging katapat nitong si Alvin ang kapatid ko sa araw na iyon? Bahagyang tumaas ang boses ni Float Fairy, at gusto niyang gamitin ang mga taong naruroon para ipalaganap ang katotohanan ito, at ayusin ang resulta ng pakikipaglaban para sa kanyang kapatid. Pero mabilis niyang napansin na karamihan sa mga naruroon ay nakatingin sa kanya na para bang tulala ang tingin nila, at halatang hindi sila naniniwala sa sinabi niya. Lahat kayo. Ako. Balisa ni Float Fairy. Pinutol niya ang kanyang utak para gamitin ni Alvin ang kanyang demonyong pamamaraan, at gumawa pa siya ng kalokohan sa publiko, ngunit ang natanggap niya ay talagang ganoong resulta. Hindi siya nag-resign. Sinasabi ko ang totoo. Alam talaga ni Alvin kung paano gumamit ng mga diskarte ng demonyo. Kanina, hindi ko alam kung paano, ngunit nakarating ako sa isang desyerto na walang kahit katiting na bakas ng tirahan. Nang magsalita si Float Fairy dito, hindi na siya nagpatuloy. Dahil napansin niyang lalong naging estranghero ang mga tingin ng lahat ng naruroon. Young Miss Arian, hanggat ito ay isang normal na tao, malalaman nila na kayo ni Alvin ay nagsama sa isang palabas kanina. Bagamat hindi ko alam kung ano ang hinahanap ninyong dalawa sa paggawa nito, gusto ko pa ring sabihin sa inyo na maliban na lang kung may mali sa kanyang isipan, kung hindi, walang maniniwala sa inyo. Tumingin si JP kay Float Fairy at nagpadala ng voice transmission sa Goodwill. Bahagyang nanginig ang maselang figure ni Float Fairy, at namula ang magandang mukha nito. Lahat ng sinabi niya ay totoo, pero bakit walang naniwala? Hindi siya nagbitiw sa kapalarang ito. Alvin, lumabas ka. Hindi nagtagal, humakbang si Float Fairy para makarating sa courtyard kung saan tinutuluyan ni Alvin, at sumigaw siya ng may malamig na boses. Si Alvin ay nakaupo lamang na naka-crossleg mula nang pumasok sa silid at balak na magtanim nang marinig niya ang malamig na sigaw ni Float Fairy. Agad siyang sumimangot, saka binuksan ang pinto at lumabas. Babae, tapos ka na ba? Ang mukha ni Alvin ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo habang siya ay naiinip na nagsasalita. Hiniling mo sa akin na hayaan kang maranasan ang demonic technique, at nagawa ko na. Ngayon sinusubukan mo pa ring umakyat sa ibabaw ko. Alvin, sabihin mo sa kanila na hindi ko sila nilinlang. Marunong ka talagang gumamit ng mga diskarte ng demonyo at maipapadala ako sa kakaibang lugar, sabi ni Float Fairy kay Alvin sa sobrang pagmamadaling tono. Hanggang sabihin ko, hindi mo na ako iistorbahin. Maingat na tanong ni Alvin. Ayaw niyang naaabala ang babaeng ito, kung hindi niya talaga kayang magtanim. Oo. Hindi nagdalawang isip si Float Fairy at nagmamadaling tumango. Saganang kanya, hanggat handa si Alvin na aminin ito, sapat na upang kumbansihin ang mga taong naruroon at itigil ang pagsasabing nagsasalita siya ng mga maling salita. Sana matupad mo ang pangako mo. Malalim na sumulyap si Alvin kay Float Fairy, at ang kanyang malamig at mabangis na titig ay naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na manginig.
Lahat, Flute Fairy ay hindi nilinlang kayong lahat, alam ko talaga kung paano gamitin ang mga diskarte ng demonyo. Tama, kung sino man ang interesado, maaari kong payagan kang subukan ang pakiramdam ng pagiging isang emperor, at kahit ang pagiging isang martial emperor ay hindi isang problema. Napatingin si Alvin sa mga estudyante sa outer hall at inner hall habang seryoso siyang nagsasalita. Ngunit ang seryoso niyang mga salita sa halip ay naging sanhi ng tawanan ng karamihan ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy. Tandaan mo ang iyong pangako. Si Alvin ay malamig at walang pakialam na tumingin kay Float Fairy pagkatapos niyang magsalita, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-cultivate. Nakahinga ng maluwag si Float Fairy. Ngunit hindi nagtagal, napatulala na naman siya. Lahat kayo. Napansin niya na hindi lang nagbago ang tingin ng mga taong naroroon, naging estranghero pa ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na kung hindi niya gagawin itong personal na maranasan ng mga taong ito, magiging imposible para sa kanila na maniwala na alam ni Alvin kung paano gumamit ng mga diskarte ng demonyo. Sa huli, maaari lamang siyang maglakad papunta sa courtyard na orihinal na pagmamay-ari ni JP at ngayon ay pagmamay-ari niya ng may mapait na ekspresyon, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Alvin. Papaniwalan ko ang lahat sa katotohanang alam mo ang mga diskarte ng demonyo sa madaling panahon. Pagkabalik niya sa kanyang silid, pinatalikod siya ni Float Fairy sa pintuan at naagrabyado hanggang sa tumulo ang mga luha sa kanyang magandang pisngi, at nagsalita siya na may galit na galit. Mula nang ipanganak siya, ito ang unang pagkakataon na dumanas siya ng napakalaking kawalan ng katarungan. Ang pakiramdam na iyon ng hindi maintindihan ng lahat ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid noong isang taon bago umalis sa Azure Forest Imperial Kingdom. Yan, susundan ni Kuya si Master at linangin. Tiyak na gagawa ako ng paraan para talunin ang demonyong pamamaraan ni Alvin at maalis ang kahihiyang ito. Siya ang naging dahilan ng pagkawala ng buong mukha ko, at naging dahilan upang makaharap ko ang pagdududa ng lahat mula sa 7-Star Sword Sect. Iyan ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid, ang Zephyrian Master, si Sherman, bago umalis sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa oras na iyon, mahirap para sa kanya na maunawaan ang galit at hinaing sa puso ng kanyang kapatid. Pero ngayon, naintindihan na niya ito ng buo. Dahil, nawala ang buong mukha niya sa harap ng karamihan ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy, at naranasan ang pagdududa ng karamihan sa parehong oras. Alvin, tiyak na tutulungan ko ang aking kapatid na makahanap ng paraan upang madaig ang iyong demonyong pamamaraan. Bahagyang itinikom ni Aryan ang kanyang mapuputing ngipin, at ang kanyang magandang mukha ay napakatigas. Natural na hindi alam ni Alvin ang lahat ng nangyari sa labas. Sa kasalukuyan, tahimik niyang nililinang ang ikalimang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Lightning Worm Form. Tahimik na dumaloy ang oras. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, nagising si Alvin pagkatapos niyang maramdaman na ang origin energy sa kanyang katawan ay muling umabot sa isang saturated state. Squeak squeak, sa sandaling ito, isang alon ng pamilyar na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, nakita niya ang isang kidlat ng gintong kidlat sa harap ng kanyang mga mata bago bahagyang lumubog ang kanyang balikat, at isang malambot na maliit na gintong bagay ang lumitaw doon. Ito ay tiyak na ang sanggol na Jade-Eyed Heavenly Mouse. Little Gold, nagising ka na. Bahagyang nagulat si Alvin. Hehe. Kuya Alvin, nakalusot na rin ako. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin at napuno ito ng pananabik at kasiyahan. Nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ito, pagkatapos ay nagunat ang kanyang espiritual na lakas, at natuklasan niya ang kasalukuyang pagtatanim ng maliit na gintong daga sa unang posibleng sandali. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Ang Little Gold ay tuluyang nakapasok sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Little Gold, ang iyong espiritual na lakas. Tila may naisip si Alvin, at tumingin siya sa maliit na gintong daga na may nagbabagang tingin.
Ngunit nakita niya ang may kintab na jade green na mata ng maliit na gintong daga na agad na lumabo, pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang maliit na ulo habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Kuya Alvin, hindi ko pa rin nagising ang tatak ng aking kaluluwa at hindi ko maintindihan ang elementarya na mga kasanayan sa kaluluwa ng aking lahi na jade-eyed heavenly mouse." Isang bakas ng pagkawalang pakiramdam na mahirap pansinin ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang marinig niya ito. Pero inaalo pa rin niya. Ayos lang, magsumikap ka at maglinang ng maayos. Gawin mo ang iyong paglilinang at espiritual na lakas na sumulong ng ilang antas at tiyak na magising mo ang tatak ng iyong kaluluwa. Out of the blue, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang naganap sa sandaling ito. Nakita ni Alvin na biglang itinaas ng maliit na gintong daga ang kanyang ulo, at ang kanyang pares ng jade green na mata na orihinal na malabo ay biglang lumiwanag. Hindi lang iyon, nakita niya na sa loob ng pares ng maliit na gintong daga ng jade green na mga mata, isang hibla ng hindi mahahalatang gininto ang apoy ang lumitaw sa bawat isa sa kanila. Ano yun? Nang biglang lumitaw ang pagtataka sa puso ni Alvin. Naramdaman niya ang isang kakilakilabot na espiritual na lakas na mabilis sa matinding pagwawalis, at bago pa siya magkaroon ng oras upang mag-react, tumusok na ito sa kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaluluwa ay nanginig, at ang maliit na gintong daga sa kanyang harapan at lahat ng bagay sa loob ng kanyang larangan ng paningin ay naging malabo. Hindi lang iyon, napansin din niya na sa sandaling ito, ang origin energy na kanyang pinakilos mula sa kanyang buong katawan ay unti-unti nang gumuho dahil sa panginginig ng kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng maikling sandali, napansin niya na ang mabigat na espiritual na lakas na umatake sa kanya ay ganap na naglaho. Samantalang ang kanyang kamalayan ay unti-unting naging malinaw. Bumalik sa normal ang lahat. Little Gold, you little fellow. Niloko mo talaga ako. Nang bumalik sa katinoan si Alvin, galit na galit niyang tinitigan ang maliit na gintong daga. Natural na mahulaan niya ang nangyari kanina, halatang ang maliit na gintong daga ang umasa sa tatak ng kanyang kaluluwa na nagising para gamitin ang kanyang soul skill para bitag siya. Hehe. Kuya Alvin, mabigat ako, di ba? Ang maliit na gintong daga ay buong pagmamalaki na itinaas ang kanyang maliit na ulo, at nagtanong na may bahagyang kasiyahan. Oo. Nang maalala niya ang eksena noon, tumango si Alvin na may bahagyang takot sa kanyang puso, at kasabay nito, nagtatakang tanong niya. Little Gold, anong soul skill ang ginawa mo kanina? Lahat ng nangyari kanina sa sandaling iyon ay isang bagay na hindi niya gustong maranasan sa pangalawang pagkakataon sa buhay na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman pa niya na ang kanyang buhay ay nakatakas sa kanyang kontrol. Big Brother Alvin, iyan ang unang soul brand na nagising ko pagkatapos na pumasok ang spiritual force ko sa void initiation stage. Ang soul skill na ipinare sa soul brand na ito ay tinatawag na Soul Shaker. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay dahan-dahang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naging sanhi ito ng paggulo ng kanyang kalooban. Soul Shaker. Napakalaki ng kakayahan ng kaluluwa. Ang soul skill na ito, Soul Shaker, ay dapat nakabilang sa mga nakakasakit na soul skill, tama ba? Tanong ni Alvin. Sa sandaling iyon kanina, malinaw niyang naramdaman na ang espiritual na lakas ng maliit na gintong daga ay tumusok sa kanyang kaluluwa. 512. Oo, ito ay isang nakakasakit na kasanayan sa kaluluwa. Sumagot ang maliit na gintong daga saka nagpatuloy sa pagsasabi sa pamamagitan ng voice transmission. Ngunit, ito ay elementarya lamang na kasanayan sa kaluluwa, at hindi direktang makadurog ng kaluluwa ng iba. Nagagawa lamang nitong maging sanhi ng pag-iisip ng iba na hindi mabantayan sa maikling panahon. Nagiging hindi nababantayan ang isip. Nang maalala niya ang eksena ng espiritual na lakas ng munting gintong daga na tumusok sa kanyang kaluluwa at ang pagpapahirap na dinanas niya sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Alvin na makaramdam ng matagal na takot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, kahit isang body tempering stage martial artist ay malamang na nagawang patayin siya sa pamamagitan ng pag-asa sa isang armas. Sa sandaling iyon, walang alinlangan na siya ay nasa kanyang pinakamahina. Abnormal. Nanginig ang puso ni Alvin.
Sa lalong madaling panahon, pagkatapos makipag-usap sa maliit na gintong mouse, nakakuha si Alvin ng isang tiyak na antas ng pangunawa patungo sa Soul Shaker ng maliit na gintong mouse. Ang saklaw ng epekto ng Soul Shaker ay halos katulad ng kanyang Thousand Allusions. Bukod sa pagiging inutil laban sa mga pag-iral na nagtataglay ng mga espiritual na lakas na mas malakas kaysa sa kanilang sarili, wala rin itong silbi kapag nakaharap ang mga Inscriptions Masters na nagtataglay ng katulad na antas ng espiritual na lakas at iba't ibang demonyong hayop na katulad din ng paggising ng kanilang tatak ng kaluluwa. Sa madaling salita, hanggat hindi sila Inscription Masters o mga demonyong hayop na nagpagising sa tatak ng kanilang kaluluwa, ang Soul Shaker ng Little Gold ay makakaapekto sa mga martial artist at demonyong hayop na may parehong cultivation gaya ng kanyang spiritual force. Si Alvin ay nagkaroon ng ganap na pagkaunawa. Sa kasalukuyan, ang Little Gold spiritual force ay nasa unang antas ng Void Initiation Stage. Sa madaling salita, kahit na ito ay isang ordinaryong first level na Void Initiation Stage na martial artist, kung gayon hanggat ang martial artist ay hindi isang Inscription Master, magagamit ni Little Gold ang Soul Shaker upang maging hindi nababantayan ang isip ng martial artist. Nang mag-isip si Alvin dito, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung gagawa ako ng hakbang at atakihin ang unang antas ng Void Initiation Stage na martial artist sa oras na ito, tiyak na mamamatay ang martial artist. Sa madaling salita, hanggat nakikipagtulungan ako sa Little Gold ngayon. At hanggat hindi tayo makakatagpo ng isang tao na ang spiritual force ay nasa mas mataas na level kaysa Little Gold at isang Inscription Master na may spiritual force na kapareho ng level ng Little Gold, pagkatapos ay makakalakad ako ng walang sagabal sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom. Nakaramdam si Alvin ng isang alo ng pananabik sa kanyang puso nang mag-isip siya hanggang dito. Kuya Alvin, pagod na ako, gusto kong magpahinga sandali. Sa sandaling ito, ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Sa susunod na sandali, napansin ni Alvin na ang maliit na gintong daga ay nakatulog. Ang maliit na gintong daga ay natulog sa buong gabi at araw. Little Gold, anong nangyari sa'yo kahapon? Naiinip na tanong ni Alvin pagkatapos magising ang maliit na gintong daga. Big Brother Alvin, pagkatapos kong gamitin ang Soul Shaker, ang spiritual force ko ay parang hinigop. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito ganap na nakaka-recover. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naging sanhi ito ng pagtibok ng puso ni Alvin. Huminga ng malalim si Alvin at nagtanong. Little Gold, kaya mo bang gamitin ang soul skill na iyon, Soul Shaker, ngayon? Umiling ang maliit na gintong daga. Hindi. Ang estado ng aking espiritual na lakas ay dapat maabot ang pinakamataas na kalagayan nito bago ko magamit ang Soul Shaker. Kung gayon, gaano katagal mo kailangang gumaling pagkatapos gumamit ng Soul Shaker ng isang beses? Tanong ni Alvin. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Alvin na marahil ay naging masaya siya ng maaga. Ang soul skill ng Little Gold, Soul Shaker, ay tila may ilang mga paghihigpit. Halos kalahating buwan. Sagot ng maliit na gintong mouse sa pamamagitan ng voice transmission. Kalahating buwan. Tumawa ng mapait si Alvin. Mukhang masyadong maaga siyang naging masaya. Sa ganitong paraan, ang Little Gold Soul Shake ay magagamit lamang isang beses bawat kalahating buwan. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang sarili at bahagyang nadismaya. Sa isang mabilis na pag-iisip ay bigla siyang naunawaan. Tulad ng inaasahan, ang puso ng mga tao ay hindi kailanman kontento. Kahit kalahating buwan lang, sapat pa rin ito para mabigla. Kung tutuusin, ang Little Gold ay isa lamang na ikapitong antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop ngayon, at ang kakayahang gumamit ng mga kasanayan sa kaluluwa upang maapektuhan ang mga ordinaryong first level na Void Prying Stage na mga martial artist at mga demonyong hayop ay napaka-abnormal na. Munting ginto, sabihin mo sa akin kapag ang iyong espiritual na puwersa ay nakabawi na sa kanyang sukdulan. Sa oras na iyon, balak kong gamitin ang pagkakataong lumabas ngayong buwan, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga.
Lumiwanag ang pares ng jade green na mata ng maliit na gintong daga nang marinig niya ito, at para silang dalawang nakasisilaw at nagniningning na mga gemstones. Kuya Alvin, gusto mo bang maghanap ng mga materyales na makakapagpasulong sa grado ng mga spirit sword? Oo. Tumango si Alvin. Hindi lang gusto kong maghanap ng mga materyales para isulong ang grado ng spirit swords, gusto ko pa ring bumili ng ilang materyales para pinuhin ang mga medicinal pills na tumutulong sa mga martial artist ng Void Prying stage sa kanilang paglilinang. Nang marinig niya si Alvin, ang maliit na gintong daga ay labis na nasasabik. Lumipas ang kalahating buwan ng napakabilis. 20 araw na ang nakalipas mula noong dumating si Alvin sa Dragon and Phoenix Academy. Kahit na ang mga mag-aaral sa Outer Hall ay paminsan-minsan ay pumapasok sa Inner Hall upang mag-issue ng isang hamon, ito ay hindi kasing abala tulad ng kalahating buwan na ang nakalipas. Ngayon, ang 10 estudyante sa Inner Hall ay naayos na. Kuya Alvin, ang aking espiritual na lakas ay nakabawi na sa sukdulan nito. Tara na. Madaling araw, ang maliit na gintong mouse ay excited na nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin, pagkatapos ay dinala ang maliit na gintong daga habang paalis siya ng patio. Ang Inner Hall ay ganap na tahimik, dahil ang 10 Inner Hall na mag-aaral ay nasa kanilang mga silid na naglilinang o wala sa Inner Hall. Bukod sa pagkakaroon ng landas na patungo sa Outer Hall, ang Inner Hall ay mayroon ding isa pang shortcut na maaaring direktang humantong sa gate ng Dragon at Phoenix Academy. Pinili ni Alvin ang shortcut. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa gate ng academy. Sa lugar na iyon, 2 matandang lalaki ang nakatayo na parang mga tagapag-alaga sa mga gilid ng tarangkahan, at hindi sila gumagalaw na parang bundok, na tila 2 estatwa. Samantalang sa harap ng stone table sa gilid ng gate ng academy ay may nakaupong isang matanda. Ang matandang ito ay ang mismong taong namamahala sa pagpaparehistro ng pasukan at pag-alis ng mga mag-aaral sa akademya. Senior. Napansin ni Alvin na ang matandang nasa likod ng stone table ay ang mismong matandang nagparehistro sa kanya 20 araw na ang nakakaraan. Alvin. Kumunat ang noo ng matanda nang makita si Alvin. Di ba sabi ko sa'yo mas mabuti na wag ka nang basta-basta umalis sa academy na yon? Senior, may gagawin ako at kailangan kong lumabas. Alam ni Alvin na mabuti ang ibig sabihin ng matanda, at nakaramdam ng init ang kanyang puso. Hinikayat ng matanda si Alvin ng ilang sandali pa, at nang makita niyang nanatiling hindi natinag si Alvin, maaari lamang niyang ikompromiso at tulungan si Alvin na irehistro ang kanyang sarili. Bago umalis si Alvin, nagpaalala ang matanda. Alvin, natatakot ako na ang usapin ng pagdating mo sa ating Dragon at Phoenix Academy ay kumalat na sa Asher Forest Trisect noon pa man. Kung lalabas ka, bumalik sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang gulo na mangyari. Oo, Senior. Sumagot si Alvin bago umalis ng akademya. Hindi nagtagal umalis si Alvin bago niya napansin ang 2 nakatagong mga tingin na nakalock sa kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang matinding spiritual force at kakayahan sa counter-tracking. Hindi sila magkasama. Ang dahilan kung bakit nagulat si Alvin ay ang 2 taong ito ay talagang hindi magkasama. Ang isa sa kanila ay isang unang antas ng Void Prying stage na martial artist. Ang isa pa ay isang 9th level Void Prying stage martial artist. Makakaharap ko itong 9th level Void Prying stage martial artist kung aasa ako sa Little Gold Soul Shaker. Pero, isang beses lang sa isang buwan magagamit ang Soul Shaker, at hindi ko ito maaaksaya ng ganito. Sa lalong madaling panahon, si Alvin ay nagkaroon ng desisyon sa kanyang puso. Iwasan ang ika-9 na antas ng Void Prying stage na martial artist. Tulad ng para sa unang antas ng Void Prying stage martial artist. Nag-flash out ang figure ni Alvin, tila naging bugzo ng hangin habang siya ay agad na naglaho sa dulo ng kalye. Samantalang sa mga anino, 2 figure ang lumitaw at humabol sa kanya. Sa ilang sandali, napansin nila na nawala ang mga track ng kanilang target. Nasaan siya? Ang 2 sa kanila ay nasa magkaibang lugar, gayunpaman pareho silang nalilito sa mga ekspresyon.
I-report ko muna sa dalawang Guardian Elders ang tungkol sa balita ni Alvin na umalis sa Dragon at Phoenix Academy. Ipagpalagay ko na sa kakayahan ng dalawang Guardian Elder, hindi mahirap para sa kanila na pigilan si Alvin na bumalik sa Dragon at Phoenix Academy. Ang isa sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, at mamulong to bago balak umalis sa malayong eskinita na kinaroroonan niya ngayon. Ngunit nang lumakad siya pasulong, sa halip ay napansin niyang may lumitaw na figure sa unahan. Pamilyar sa kanya ang figurang ito. Alvin. Nakilala ng nasa katanghaliang gulang ang taong nasa harapan niya, at nanginginig ang kanyang puso nang mamaatla ang kanyang mukha. Naunawaan niya na si Alvin ay tila napansin na siya noon pa man, at sinadya siyang akitin dito. Tumakas ka. Walang pag-aalinlangan, diretso siyang humakbang sa ere para pumailang lang. Anong biro? Kahit na siya ay isang first level na void prying stage martial artist tulad ni Alvin, alam niya ang kanyang mga limitasyon. Talagang hindi siya katugma ni Alvin. Si Alvin ay isang pag-iral na nakaintindi ng half-step advanced lightning force. Squeak squeak! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumailang lang pa lamang sa langit nang marinig niya ang isang alon ng tumatago sa tainga na huni ng hangin. Kasunod nito, nakita niya ang isang malambot at mabilog na maliit na gintong daga na lumitaw sa hindi kalayuan sa unahan. Ang maliit na gintong mouse ay nakatayo sa hangin, mukhang hindi nakakapinsala at napaka-cute. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na huminto habang ang kanyang mga pupil ay nagsisikip at siya ay may ekspresyon ng labis na pagtataka. Sapagkat, sa itaas ng maliit na gintong daga na lumitaw sa kanyang harapan ay isang napakalaking silhouette na kumukulot pababa habang ito ay namumuo, at ito ay mukhang mabangis. Isa itong sinaunang may sungay na dragon silhouette. Ikapitong antas ng void prying stage. Puno ng panginginig ang boses ng middle-aged na lalaki. Whoosh! Sa sandaling ito, dumating din si Alvin sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Miyembro ka ng Azure Forest Trisect. Tumingin si Alvin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang pakialam na nagtanong. Hindi ako miyembro ng Azure Forest Trisect, nagkakamali ka. Nagmamadaling umiling ang middle-aged na lalaki. Anong biro? Paano niya aaminin na miyembro siya ng Azure Forest Trisect sa sandaling ito? Bilang isang elder ng Azure Forest Trisect na nakibahagi sa proseso ng paglipol sa 7-star Sword Sect, malinaw na malinaw sa kanya ang awayan sa pagitan ng Azure Forest Trisect at Alvin. Kung hahayaan niyang malaman ni Alvin na siya ay isang elder ng Azure Forest Trisect, tiyak na mamamatay siya. Nagkamali. Tumawa si Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, kung hindi ako nagkakamali, nandoon ka noong ang ating 7-star Sword Sect ay nilipol ng iyong Azure Forest Trisect. Let me think. Sa oras na iyon, dapat ay nasa grupo ka ng Demonic Lotus Blade Sect. Simula kailan ang isang Azure Forest Trisect na elder ay hindi nang ahas na aminin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nang matapos siyang magsalita, si Alvin ay may nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na hindi niya maalala ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng Azure Forest Trisect na sumalakay sa 7-star Sword Sect noong araw na iyon, malinaw pa rin niyang naaalala ang mga mukha ng grupo ng mga matatanda ng Azure Forest Trisect, at nakaukit ito sa kanyang puso at buto. Isa sa kanila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namutla nang makita niyang nakilala siya ni Alvin, at ang kanyang mga tingin ay naging komplikado. Pagkatapos ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay lumilipat sa kaliwa, pagkatapos ay paminsan-minsan sa kanan. Puputusan ka niya kung maglakas loob kang tumakas. Ang boses ni Alvin ay napuno ng matinding lamig, at naging sanhi ito ng panginginig ng figure ng nasa katanghaliang gulang at hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. 513. Ilang tao mula sa Azure Forest Trisect mo ang dumating para palayasin ako. Ang boses ni Alvin ay dahan-daang lumabas, at ito ay walang laman ng walang kahit kaunting emosyon. Lumitaw ang lamig sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ang nasa katanghaliang lalaki na nakatikom ang kanyang bibig, at nagbanta siya.
Kung hindi ka makikipagtulungan, papatayin kita ngayon din. Hindi mo ako papatayin kung makikipagtulungan ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi mahahalata habang huminga ng malalim at nagtanong sa mahinang boses. Hindi kita papatayin kung makikipagtulungan ka. Tumango si Alvin. Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang lalaki nang makuha niya ang kasunduan ni Alvin. Dumating ako kasama ang dalawang guardian elder. Normally, ang dalawang guardian elder ay maghihintay ng balita sa inn at ako ay lalabas para tingnan ang iyong kinaroroonan. Nagutos ang dalawang guardian elder na abisuhan sila sa unang posibleng sandali kapag napansin kung umalis ka sa Dragon at Phoenix Academy. Nagpatuloy ang middle-aged na lalaki. Kaya sa madaling salita, ang mga guardian elder ng Azure Forest Trisect ay hindi nangangahas na puwersahang pumasok sa Dragon at Phoenix Academy. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Natahimik ang nasa katanghaliang lalaki. Ang Dragon and Phoenix Academy ay isang akademya na itinatag ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom at pinoprotektahan ng Imperial Family. Bagamat ang kanilang Azure Forest Trisect ay lubhang maimpluwensyahan sa Azure Forest Imperial Kingdom, hindi ito sa lawak ng kakayahang labanan ang Imperial Family, kaya natural na hindi sila nang ahas na saktan ang Imperial Family. Sino ang dalawang Guardian Elder na nagmula sa iyong sekta? Tanong ni Alvin. Sa totoo lang, may hula na si Alvin sa kanyang puso, at gusto lang niyang kumpirmahin ito ng isang hakbang pa. Sina Elder Hector at Elder Elming, nagmamadaling sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sabihin ang kanilang mga pangalan. Nanlamig ang tingin ni Alvin, at sa sandaling ito, tila bumaba ng bahagya ang temperatura ng hangin sa paligid. Nanginginig ang figure ng middle-aged habang dagdag niya. Ito ay sina Elder Hector at Elder Elming. Hector. Elming. Sila na talaga. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulutang sa isang ngiti ng panlilibak, pagkatapos ay sinulyapan niya ang nasa katanghaliang lalaki na walang pakialam. Pagkatapos makuha ng Azure Forest Trisect ang balita ng aking hitsura sa pagkakataong ito, dapat sina Hector at Elming ang nagkusa na humiling ng assignment na patayin ako, tama ba? Oo. Tumango ang middle-aged na lalaki. Bagamat nagtataka siya kung bakit malalaman ito ni Alvin, hindi siya naglakas loob na magtanong. Hindi dumating si Lester. Tanong muli ni Alvin. Ang hitsura ni na Hector at Elming ay lampas sa kanyang inaasahan, dahil ang dalawa sa kanila ay malamang na hindi makakalimutan ang 10,000 taon na stalactite milk. Ngunit, ang hindi pagdating ni Lester ay lumampas sa kanyang inaasahan. Natatandaan pa niya na noong binanggit niya ang 10,000 years stalactite milk noong araw na iyon, nandoon din ang Azure Forest Trisect Elder na si Lester. Logically speaking, malamang na hindi palalampasan ni Lester ang magandang pagkakataon para mahuli siya. Namatay si Elder Lester noong 1 taon, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Patay. Natigilan si Alvin. Paano siya namatay? Medyo na-curious si Alvin. Ang Lester na iyon ay isang pang-6 na antas na eksperto sa Void Initiation Stage, pagkatapos ng lahat, at ang mga taong maaaring pumatay sa kanya sa Azure Forest Imperial Kingdom ay mabibilang sa mga daliri. Nabalitaan kong pinatay siya sa Crimson Sky Kingdom. Kahit ako ay hindi masyadong malinaw sa mga detalye. Nagpatuloy ang middle-aged na lalaki. Crimson Sky Kingdom. Tumaas ang kilay ni Alvin, at naisip niya ang mahiwagang eksperto mula sa araw na iyon sa unang posibleng sandali. Ang mahiwagang ekspertong iyon ay hindi nagpakita ng kanyang sarili, ngunit pinigilan ang 3 Guardian Elder ng Azure Forest Trisect na tumakas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang walang katulad na kakilakilabot na paraan. Si Senior kaya ang may gawa nito. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Saang inang tinutuluyan ni na Hector at Elming. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong mouse pagkatapos niyang makuha ang huling impormasyon na gusto niyang malaman mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Munting ginto, iiwan ko ito sa iyo. Biglang nanlamig ang boses ni Alvin. Squeak squeak, tuwang-tuwang sumigaw ang maliit na gintong daga, at ang kanyang jade green na mga mata ay nakalock ng mahigpit sa middle-aged na lalaki.
Ikaw. Niloko mo ako. Sabi mo hindi mo ako papatayin. Lumitaw ang lamig mula sa puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki nang siya ay ikinulong ng maliit na gintong daga, nanginginig ang kanyang katawan habang nakaturo kay Alvin sa gulat. Sinabi ko lang na hindi kita papatayin. Hindi ko naman sinabing hindi kita hahayaang patayin ka niya. Ang tono ni Alvin ay kalmado at walang anumang emosyon sa loob nito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng kawalan ng pag-asa, at ang kanyang anyo ay sumikat, na nagbabalak na tumakas. Ngunit hindi na siya nagkaroon ng oras para gumalaw bago ang isang maliit na liwanag ng espada na matulin habang ang isang kidlat ay tumama sa kalangitan upang dumaan sa kanyang lalamunan. Patay! Squeak squeak! Nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namatay at ang bangkay nito ay bumagsak sa lupa, ang maliit na gintong daga ay inilipat ang kanyang kasing bulsa na spirit sword at tuwang-tuwa. Hiss! Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang strand ng asul na apoy ang tumalon sa palad ni Alvin. Kasunod nito, ang apoy ay bumaba sa bangkay ng medyo may edad na. Hindi man lang dumapo sa lupa ang bangkay ng nasa katanghaliang gulang na nang ito ay nag-transform na sa abo na tumatakip sa langit at nahiwa-hiwalay ng hangin. Ang grade 4 weapon flame ay labis na nakakapangilabot. Little Gold, let's go. Pupunta tayo sa Weapons Craftsman Guild. Tinawag niya ang maliit na gintong daga. Pagkatapos niyang humingi ng direksyon sa isang tao, mabilis na hinanap ni Alvin ang Weapons Craftsman Guild. Ang Weapons Craftsman Guild na ito ay isa ring pangunahing guild ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom. Bilang pangunahing guild ng Weapons Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, ito ay lubhang abala, na may mga daloy ng mga tao na walang katapusang lumilipat-lipat. Napansin ni Alvin ang maraming manggagawa ng armas. Batay sa taluktok na kanilang isinuot sa kanilang mga dibdib, karamihan sila ay grade 8 at grade 9 na mga manggagawa ng armas, at paminsan-minsan ay nakikita niya ang isa o dalawang grade 7 na mga manggagawa ng armas. Para sa grade 6 na mga manggagawa ng armas, si Alvin sa halip ay walang nakita ni isa. Ang grade 6 na manggagawa ng armas ay itinuturing na isang napakabihirang pag-iral sa Azure Forest Imperial Kingdom. Pagkatapos ng lahat, dahil walang grade 5 na mga manggagawa ng armas sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang grade 6 na mga manggagawa ng armas ay maaaring maghari. Mabilis na naunawaan ni Alvin. Ang bulwagan ng Weapons Craftsman Guild ay napakalawak. Nang pumasok si Alvin, napansin niyang halos mapuno ng mga tao ang iba't ibang counter sa hall. Ang isang bahagi ng mga taong ito ay mga manggagawa ng armas na dumating upang tumanggap ng mga takdang aralin o bumili ng mga materyales, at ang isa pang bahagi ay mga ordinaryong martial artist na dumating upang maglagay ng mga takdang aralin. Ang maingay na kapaligiran sa bulwagan ay naging dahilan upang bahagyang hindi sanay si Alvin dito. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa harap ng counter na katatapos lamang na walang laman, at dumiretso siya sa punto. Gusto kong makita ang guildmaster mo. Ang manggagawa sa likod ng counter ay isang magandang babae na may magandang kasuotan, at natigilan siya nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay sinabi niya, "Little brother, ang ating guildmaster ay sobrang abala, at hindi siya isang taong makikilala mo sa isang kapritsyo. Karaniwan, kahit ako." Hindi pa tapos magsalita ang magandang babae ay bigla itong tumigil. Ang kanyang pares ng matubig na mga mata ay bumukas ng husto sa sandaling ito. Ang kanyang mapagmataas at maselang katawan ay bahagyang nanginginig at napuno ng alindog, at naging sanhi ito ng pagnanais ng isang tao na sugurin bago siya idiin sa sahig at sinaktan siya. Ang lahat ng ito ay nagmula sa mga aksyon ni Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay at sa isang anggulo na tanging ang magandang babae lang ang nakakakita, isang hibla ng nagngangalit at sumasabog na apoy ang sumunog sa palad ni Alvin. Alab ng armas. Kung ito ay isang ordinaryong weapon flame, natural na hindi ganito ang magiging reaksyon ng magandang babae. Ang problema ay ang weapon flame sa kamay ni Alvin ay kulay asul. 4. Grade 4 weapon flame. Ang magandang babae ay mabangis na lumunok ng laway at ang kanyang magaan na boses ay nanginginig ng matindi.
Bilang isang manggagawa ng Weapons Craftsman Guild, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng Grade 4 Weapon Flame. Kahit na siya ay nakarinig lamang ng isang Grade 4 Weapon Flame, ngunit hindi pa siya nakakita ng isa. Nakabawi lang ang magandang babae sa kanyang pagkabigla pagkatapos na patayin ni Alvin ang Grade 4 na weapon flame sa kanyang kamay, at nang muli niyang tingnan si Alvin, ang kanyang tingin ay lubos na nag-iba. Hindi na siya naglakas loob na tingnan si Alvin dahil sa edad nito. Alam niya na ito ay isang respetadong Grade 4 na weapons craftsman. May qualifications na ba ako para makita ang Guildmaster mo ngayon? Tanong ni Alvin. Iginagalang na Panginoon Grade 4. Bisita, sundan mo ako. Sinadya ng magandang babae na tawagan si Alvin bilang Lord Grade 4 Weapons Craftsman, ngunit nang makita niya ang mabangis na titig na binaril sa kanya ni Alvin, agad niya itong binago. Nalaman niya na ang Grade 4 na Weapons Craftsman na ito ay hindi gustong malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Ang bulwagan ng Weapons Craftsman Guilds ay napakalaki, at ang pag-alis ni Alvin at ng magandang babae ay hindi nakakuha ng atensyon ng iba. Sumunod si Alvin sa likod ng magandang babae para maglakad papunta sa inner hall sa likod ng hall. May hagdanan na patungo sa itaas sa loob ng inner hall. Nanguna ang magandang babae sa harapan, at sumunod si Alvin sa likod. Sa buong daan, ang gulat sa mga mata ng magandang babae ay mahirap pigilan. Ang isang Grade 4 na weapons craftsman ay sapat na para mabigla siya. Pero ngayon, ang talagang ikinagulat niya ay ang edad ng binata na nakasunod sa kanyang likuran. Mukhang wala pang 25 taong gulang ang binata. Kahit na alagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura, hindi siya hihigit sa 30 taong gulang. Ang gayong batang Grade 4 na weapons craftsman ay ganap na binawi ang kanyang dating kaalaman. Hindi pa banggitin ang daw ng pagpipino ng mga armas ay mas mahirap habang ito ay sumusulong. Ang pag-condense ng Grade 4 weapon flame ay nangangailangan ng cultivation kahit man lang sa unang antas ng Void Prying stage. Dahil ang binatang ito ay nakakapag-condense ng Grade 4 weapon flame, ipinapalagay ko na ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa Void Prying stage. Naramdaman ng magandang babae na bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang mga batang henyo sa ating Azure Forest Imperial Kingdom na wala pang 30 taong gulang at nakatuntong sa Void Prying stage ay mabibilang sa daliri. Pabayaan ng isang tao na mayroon ding ganoong mga tagumpay sa Tao of Weapons Refinement. Huminga ng malalim ang magandang babae at nahulaan sa kanyang puso ang pagkakakilanlan ng binata sa kanyang likuran. Hindi kaya galing siya sa Dark Cloud Dynasty. O di kaya, galing siya sa foreign lands. Habang ang magandang babae ay gumawa ng iba't ibang mga hula, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sumunod si Alvin sa likod ng magandang babae at nakarating na sa ikatlong palapag. Guildmaster. Tumayo ang magandang babae sa hagdanan sa ikatlong palapag at magalang na yumoko. May pinto doon na natatakpan ng kurtina. Pumasok ka na. Isang matandang boses ang lumabas mula sa likod ng kurtina. Bisita, pakiusap. Ang magandang babae ay humakbang pasulong at hinayla ang kurtina, pagkatapos ay sinenyasan niya si Alvin papasok. Sa sandaling pumasok si Alvin, napansin niya ang isang kakilakilabot na espiritual na lakas na agad na lumabas upang kulong sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman pa niyang hinuberen siya. Ang espiritual na lakas na ito ay tila nakikita ang lahat. Napakabigat ng espiritual na lakas. Hindi ito mas mababa kaysa kay Elder Kong. Nanginig ang puso ni Alvin. Si Elder Kong talaga ang matandang iyon na nakilala ni Alvin sa City Governor's Estate ng Phoenix Nest City ng Darkstone Empire, at siya ay isang inscription master. Isang inscription master na ang sining ng mga inscription ay masasabing nasa tuktok sa buong Dark Cloud Dynasty. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.